Magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Binibining Agnes Marie A. Limbaga na mag-uulat tungkol sa mga liham profesional. Ano nga ba ang mga liham profesional? Ang pagsulat ng liham ay mahalagang kasanayan sa komunikasyon. Sa pamamagitan nito, na ipapahayag ng tao ang kanyang damdamin at kaisipan sa malinaw na paraan. Sa kabila ng makabagong teknolohiya, nananatiling mahalaga ang tamang pagsulat ng liham dahil ito ay salamin ng pagkatao at daan sa maayos na pakikipag-ugnayan. Pagsulat ng mensahe, liham at email. Narito ang mga sumusunod na kung paano natin maipapahayag ang ating sariling damdamin. Sumulat ng mensahe sapagkat nais ng isang tao na kung ano ang layunin ng isang tao kung bakit siya ay magsusulat ng isang mensahe, liham at email. Unang-una rito ay magpapahayag ng kanyang damdamin. Ang pangalawa, magbigay ng impormasyon. Lalong-lalo na ito ay napakahalaga kapag ang iyong pinapadalhan ay nasa malayong lugar o di kaya sa isang formal na pagsulat. Humiling ng mga nais, mag-atas ng dapat gawin at maghikayat. Ang mga bagay naman na isaalang-alang kapag tayo ay nagsusulat ng isang liham profesional, unang ay ito ay para maisang katuparan ang mga nais sa pagpapaabot ng mensahe. Una ay tiyaking mabuti ang layunin sa pagsulat ng mensahe. Dapat mayroon kang layunin kung ano ang nais mong sabihin. Dapat ito ay malinaw para naman mas maintindihan ng iyong pinapadala. Ang pangalawa, iangkop ang tono himig sa layunin ng pagsulat. Kailangan natin iaangkop ang ating mga tono at paggamit ng mga salita kung tayo ay nagpapadala ng halimbawa sa opisina sa mayor's office o di kaya ay iaayon natin sa kung sino ang ating pinapadalan, kung ang kanyang rangko ba ay mas mataas kesa sa iyo. Kaya dapat nating isaalang-alang ang tono, himig at layunin ng pagsulat. Ang pangatlo naman ay maging matipid at magalang sa paggamit ng mga salita. Hindi dapat lumampas sa 20 salita ang laman ng isinusulat. Bakit nga ba maikli lamang ito? Dahil dapat kapag ikaw ay nagsusulat ng isang liham profesional, dapat ito ay nakadiretso sa kung ano ang iyong kailangan at kailangan ipabatid sa iyong sinusulatan. At dapat din niyang maintindihan agad-agad. Dahil kahit tayo naman kapag nagbabasa tayo ng mahabang teksto, tayo ay nabobori ng maikling liham o note. Ito ay mga maikli at informal na mensahe. Ginagawa ito sa sulat kamay upang maipakita ang damdamin at maipapadama ito sa mambabasa. Ito ay binubuo ng mga sumusunod na bahagi. Narito ang aking halimbawa sa harapan. Ito sa bahaging ito ay ang petsa. Halimbawa dito, Mayo 12, taon ng 2014. At ang bating pambungad niya ay mahal kong Dia. Ang katawan ng kanyang sulat ay natanggap ko ang iyong paanyaya para sa isang selebrasyon. Sa paglulunsad ng iyong unang aklat, binabati kita. Asahan mo ang aking pagdalo. Ang kanyang bating pangwakas naman ay sumasa iyo. Ito ay iyong pangwakas na sinasabi. Ang nagda naman ay ang iyong pangalan. Narito ang halimbawa ng isang pagsulat ng maikling liham o note na nagpapabatid na
nagpapakita ng damdamin at may padama ito sa iyong mambabasa. At narito naman ang isang formal na sulat. Ang halimbawa nito ay memorandum or memo. Ang memorandum o memo ay kadalasan natin nakikita sa halimbawa sa opisina o di kaya ito rin ay nagagamit sa opisina ng ating paaralan. Yung mga nagtatrabaho especially sa admin's office o di kaya sa principal's office. Ang memorandum ay isinusulat sa mga kasapi ng isang samahan o organisasyon. Ito ay binubuo ng pamuhatan at mensahe. Bawat samahan ay may sinusunod na format ukol dito. At ang pamuhatan may 4 na gabay sa salita or guide word. At narito ang halimbawa ng isang memorandum. Ang unang ilalagay ay para kay pangalan ng pinapadalhan na may quit at titulo ng tumatanggap. Halimbawa, nagpapadala ka sa isang pangalan ng mayor, tapos may quit at yung titulo niya kung ano yung posisyon niya. Halimbawa, Juan de la Cruz, city mayor, tapos may quit sa dulo. At mula kay pangalan na may quit at titulo. Ito ay ang iyong pangalan dahil sa iyo nagsisimula ang sulat. Halimbawa, magpapadala ako kay Juan de la Cruz, city mayor. So, Agnes Marie A. Limbaga, quit, Diaz College student. Ganon. At ang petsa, huwag natin kalimutan kung nailagay ang petsa dahil ito ay napaka-importanting bahagi ng isang memo. Petsa ng pagkakasulat ng memo upang malaman kung kailan ba ito nagawa or kailan ba, para naman matitrace nila kung kailan ito natanggap. At ang subject o paksa, ito ay description ng nilalaman ng memo o kung minsan ay nakasaad ang reference. Madalas na maikli o mahaba ang mensahe. Mahalaga na madali itong maunawaan. Kagaya ng sinabi ko kanina, ang mga liham profesional ay dapat maikli lamang upang mas madaling maintindihan ng iyong pinapadalhan. At narito naman, narito naman ang panghuling bahagi ng aking pag-uulat. Ang halimbawa ng memorandum ay para kay Pastor Nel B. Trinidad. Ang kanyang titulo ay Senior Pastor. Ang sulat ay nagmumula kay Vilma Alcantara Malabuyok. Siya ang Coordinator Children Ministry. Tapos ang petsa ng kanyang pagkakasulat ng kanyang liham ay Agosto 17 ng taong 2013. At ang subject ng kanyang paksa ay ang pagdalo ng seminar. So yan lang, maliit lang ang liham at ito ay dapat nakadiretso sa kung ano ang iyong layunin. At ang email naman, ito ay ang electronic mail, ang liham ng makabagong teknolohiya. Ito ang pinakamabilis na paraan ng pagpapadala ng liham gamit ang computers. Kadalasang maikli at may sariling format. So, alam naman nating lahat kung ano ang email. Ito ay
kadalasan nating natatanggap kapag tayo ay halimbawa may bibilhin tayo sa online. Kapag isasubmit mo ang iyong email sa halimbawa sa Orange app o di kaya sa Blue app, malalaman agad nila kung saan nila ito ipapadala, at ito ay kadalasang resibo ng kung ano ang iyong binibili sa online. At ito ay sa kadalasan naman nating mababasa na maikli lamang ang nilalaman nito. At yun ang ito ay pinakamabilis natin natatanggap. Diba, kakabili mo pa lang ng ilang minuto, agad-agad itong magsisend sa iyong email. Kaya ito ay kadalasang ginagamit sa ating henerasyon ngayon. Lalong-lalo na kapag malayo yung pinapadalahan mo, yung order mo ay nandun sa Luzon at ikaw ay nakatira dito sa Visayas, napaka-importante na malaman mo agad kung kailan ito dadating at kung magkano ang iyong babayaran. Kompleto na yun doon. At marami tayong makikita kadalasan nito sa ating cellphone, ganun, at sa ating computers. At dito nagtatapos ang aking talakayan tungkol sa mga liham profesional, at naway mayroon kayong mga natutunan na kaunti. Yun lamang, maraming salamat.